It was Sunday, ang araw na niyaya ako ni James na sumama sa kanya at ayoko siyang masaktan. Nag-hover ang mga daliri ko sa keypad sa pag-iisip kung lalabas ba ako o hindi. Sa hindi ko sinasadyang mga daliri ko nagsimulang mag-type, at bago ko namalayan ay nag-text na ako sa kanya na pupunta ako. Kinagat ko ang labi ko habang hinihintay ang reply niya, at ilang minuto lang ay nag-beep ang phone ko, nang mag-text siya sa akin na susunduin daw niya ako ng 5, at napangiti ako. Hindi naman masakit ang pag-e-enjoy ko. Parang mabilis na lumipas ang oras at nagpalit ako ng damit at nagsuot ng puting off-shoulder summer dress na may floral prints. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at makalipas ang isang taon at halos kalahati na talaga akong lalabas sa kung saan. Parang nakalimutan ko na kung paano magsaya. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ito para makaharap si James na nakasuot ng casual, navy blue na t-shirt na may light blue jeans. "Hi," sabi niya na may malaking ngiti sa labi. "I am glad that you are coming with me, I thought you won't." Siyempre, hindi problema sa akin ang paglabas. Binuhat ko si Angela at sinabi ko kay James, bigyan mo lang ako ng 2 minuto at ihahatid ko siya sa bahay ng kapitbahay ko. Tumango siya bago bumaba at hinintay ako sa parking lot. Pinindot ko ang bell at gaya ng nakasanayan binuksan ni Mrs. Williams ang pinto, at nang makita ako ay ngumiti siya ng matamis. "Please don't mind me asking, ngunit maaari mo bang panatilihin siya sa iyo ng 1 oras o 2? Pakiusap ko sa malumanay na tono at mas lumawak ang ngiti niya habang sinasabi. "Of course dear, you know how much I like having her around, she is a bundle of joy." At kinuha niya si Angela sa mga kamay ko, at sa kanya ako tinignan mula ulo hanggang paa. "So, going out for a date?" Tanong niya na may bahid ng amusement sa tono niya at namula ako sa sinabing, "No, it is just a friendly outing over a cup of coffee." "Are you going out with that owner of the Parker Enterprises?" Nagulat ako sa tanong niya habang gulat na gulat akong tumingin sa kanya. "What are you talking about?" Kinakabahan kong tanong, "and I am going out with my friend not him." "Oh come on Aliyah, sa tingin mo ba hindi ko siya mapapansin na pumupunta dito every Friday?" At saka siya lumapit bago bumulong. At maswerte si Angela na siya ang naging ama niya. Nanigas ang katawan ko sa gulat habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya dahil hindi ko sinabi sa kanya kung sino ang ama ni Angela. "Obvious ba?" Tanong ko sa kanya. Siyempre, parang pamilyar sila at wala nang ibang dahilan para pumunta rito ang isang sikat na businessman kahit siya ang may-ari nitong building. Marami siyang trabaho pero tuwing Biyernes siya pumupunta dito, dapat mahal na mahal niya si Angela. "And don't worry, I won't tell this to anyone," mahinang bulong niya sa huling bahagi at napahinga ako ng maluwag. Tapos kumaway ako sa kanya at kay Angela ng goodbye bago bumaba at sinalubong si James na nakasandal sa kotse niya. At nang makita niya ako ay binuksan niya ang pinto ng passenger at bumulong ako ng munting pasasalamat sa kanya. Nagtataka kung gagawin iyon ni Liam para sa akin, bakit ko pa siya iniisip. "Anong nangyari? May nakita ka bang multo?" sabi ni James sabay upo sa driver's seat at pinaandar ang makina. "Nothing." Nabalot ng katahimikan ang sasakyan na binasag niya sa pagsasabing, "You are looking beautiful, Aliyah." Napangiti ako at namula habang sinasabi, "Thanks, you are looking good too." Then again there is silence, may gusto siyang itanong sa akin pero hindi niya ginawa. Sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na kafe. At sa pagpasok namin sa pintuan nito, napuno ng amoy ng kape at mga cake ang butas ng ilong ko, masarap ang amoy. Umupo kami sa isang table na malapit sa bintana at dumating ang waitress para kunin ang order namin habang nag-order si James ng cappuccino at cheesecake para sa kanyang sarili, at ako naman ay umorder ng toffee latte kasama ng ilang chocolate tarts. Maya-maya ay dumating na ang order namin at humigop ng kape niya, "Don't mind me asking what is?" Natigilan siya na hindi sigurado kung sasabihin yun o hindi at napakunot ang noo ko sa kanya nang magsalita ulit siya. "Let it be. James, you can ask me whatever you want, hindi ako magagalit," paniniguro ko sa kanya. "Pero ayokong sirain ang mood mo." I gave him a glare and he quickly said, "Si Mr. Parker ba ang ama ni Angela?" God, bakit lahat ng tao nagtatanong ng ganyan sa akin ngayon? "Told ya now you are pissed off," sabi niya habang tahimik ako at ayaw ko siyang saktan. Sabi ko, "No, I am not pissed and yes, siya ang ama ni Angela." "Are you both dating?" Tanong niya ulit na ikinailing ko. Mukhang na-relax siya sa sagot ko. "He just comes to meet her, that's it." I found myself explaining at tumango lang siya. "I think he likes me and even though he is quiet, handsome and cute, wala akong feelings, friendly lang lahat at sana maintindihan niya yon." We talked about random things at hindi na niya binanggit si Liam na ikinatuwa ko. Naglakad na kami palabas at habang nakatayo sa pintuan naghihintay kay James habang papunta siya para dumalo sa isang tawag ay may napansin akong pamilyar na sasakyan na dumaan sa kalsada. Napatitig ang mga mata ko sa driver ng sasakyan at bigla itong huminto.
Nakaparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ko si Liam habang naglalakad siya papunta sa akin na naka-casual shirt at jeans na may galit sa mukha. At ilang segundo lang ay nakatayo na siya sa harapan ko habang nakatingin sa damit ko. Magsasalita na sana siya nang dumating si James, hindi niya nakita si Liam nang sinabi niyang, "Sorry to keep you waiting, let's go." Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ko ay lumingon siya at napabuntong hininga nang makita si Liam. "Oh, good evening Mr. Parker," bati nito sa kanya. Pinagdududahan kami ni Liam habang kinakausap ako. "Where's Angela?" "She is with my neighbor," diretso kong sabi sa kanya kaya napalingon siya kay James at sinabing, "Mr. Wilson, I order you to leave." Pero, magpo-protesta na sana si James pero binigyan siya ni Liam ng masamang tingin sabay sabing, "Leave." Delikado ang tono niya at napalunok si James bago siya tumingin sa akin ng may pagtataka bago umalis ng mabilis. "You can't just keep on ordering people as if you own them." Sabi ko sa kanya na humalukip-kap sa galit. "He works for me and I have the right to order him, now get in the car Aliyah." "Hindi ako pupunta kahit saan kasama mo, you can't order me. I am dropping you home and..." Galit na galit talaga ako sa kanya nung mga sandaling yun, at makikita mo talaga ang singaw na lumalabas sa tenga ko. Sinabi ko na hindi ako pupunta kahit saan kasama ka. Una, si James dapat ang gagawa pero hindi, kailangan mong takutin siya tapos ngayon inuutusan mo ako na parang ikaw ay aking. Sinabi ko ang lahat ng iyon sa ganoong daloy nang hindi iniisip kung ano ang sinasabi ko na bigla akong napatigil sa kalagitnaan ng pangungusap na hindi ko alam ang susunod na sasabihin. Nakataas ang isang kilay na tanong ni Liam. "As if naman ako sa iyo ano?" Sinubukan kong mag-isip sa lalong madaling panahon at sinabi ang unang pumasok sa isip ko, "As if you are my boyfriend." Napangiti lang siya at sinampal ko ang mukha ko sa sinabi ko. "Hindi ako sasama sa iyo, kaya kong sumakay ng taxi." Sabi ko sa kanya na sinusubukang i-divert ang topic. "Ang tigas talaga ng ulo mo, Aliyah." Umiling-iling na sabi niya. "Salamat," sarkastikong sabi ko at nagsimulang lumipat sa ibang direksyon nang bigla siyang lumapit at pumuesto sa harapan ko, nakaharang sa daraanan ko. "Get in the car," kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Nang makitang hindi ko pinansin ang utos niya ay muli siyang nagsalita. "Kung hindi ka makikinig sa akin ay pilit kitang papaupuin sa kotse. Hindi mo kaya dahil pagkatapos ay sisigaw ako at gagawa ng eksena." Sa aking mga salita ay ngumisi siya na nagsasabing, "Walang tao dito." Tumingin ako sa paligid at nakita kong tahimik ang lugar, maliban sa ilang sasakyan na dumadaan. And before I knew it, binuhat ako ni Liam at hinagis sa balikat niya na parang wala akong bigat at sinimulan kong suntukin ang likod niya pero hindi naman siya epekto. Dinala niya ako sa kotse niya, binuksan ang pinto at pinaupo sa passenger seat at isinara ang pinto, sinubukan kong buksan pero nakalak na. Lumapit siya at umupo sa driver's seat at pinaandar ang makina. "May logical explanation ka pa ba kung bakit mo siya pinaalis?" Sigaw ko at humigpit ang hawak niya sa manibela at hindi siya umimik. "Ikaw lang ang kausap ko, Mr. Parker. For how long do you know him?" Bigla niyang sambit. "That doesn't matter." "Oh really? Iniwan mo ang daughter mo para makipag-date sa kanya? Paano kung kinidnap ka niya? Hindi mo mapagkakatiwalaan ang lahat." Putol niya sa akin. "Wala din akong tiwala sa'yo, paano kung kidnapin mo ako at..." Napatigil ako bigla dahil napagtanto kung hindi pamilyar ang daan, may mga kakahuyan sa gilid ng kalsada, hindi niya ako hinahatid pa uwi. "Ihinto mo ang sasakyan, ngayon din," sigaw ko. "Saan mo ako dadalhin?" sigaw ko sa kanya. "Will you shut up? I am not kidnapping you. I was going out for a long drive but you just ruined it." Namuti ang buko niya dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa manibela. "Ikaw ang sumira sa date ko, tapos ako ang sinisisi mo. Hindi ka nasasama sa kanya kahit saan," sambit niya sa akin. Maya-maya lang ay biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada, at nataman niya ang manibela sa pagkadismaya. "Anong nangyari?" tanong ko nang magsimula siyang bumaba ng sasakyan at ini-inspeksyon ito. Binuksan niya ang pinto ko habang sinabi niyang, "Get out." "I knew it. Iiwan mo naman ako dito diba?" Ilang beses niyang isinandal ang ulo sa bintana ng backseat sa sobrang galit. Pinagmamasdan ko siya nang nalilito habang sinasabi niya, "Can you act maturely for 2 minutes?" Butas ang gulong ng sasakyan, dagdag niya at natamaan ako ng realization. Pinagmasdan ko siyang nilabas ang phone niya, bago nag-dial ng number at inutusan kung sino man ang nasa kabilang dulo na pumunta dito ng mabilis. "Gusto mo bang mamasyal sa kakahuyan?" tanong niya sa mas mahinang tono habang binababa ang telepono. Nang hindi ako umimik ay napabuntong hininga siya. "Fine, I am going alone, you can keep sitting in the car." Dahil doon ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa kakahuyan, at biglang bumungad sa akin ang takot na paano kung dumating ang isang magnanakaw at mabilis akong tumayo bago siya sinundan.
Agad ko siyang naabutan at tahimik siyang naglakad sa tabi ko, habang nasa bulsa ang mga kamay. Walang nagsasalita sa amin, komportableng katahimikan. May balak ka bang magpakasal? Pagbasag niya sa katahimikan. Napaisip ako saglit bago sinabing, maybe somewhere in the future. With who? Matigas na tanong niya. Wala akong nasa isip ngayon at alam ng Diyos kung sino ang papakasalan ko. At ikaw naman, wala kang girlfriend. Umiling siya na nagsasabing no at napabulalas ako, strange. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito habang nagtatanong. Bakit nakakapagtaka na wala akong girlfriend? Alam kong may image ako sa pagiging playboy pero wala pa akong nililigawan for the past year or so, just lost interest. Paano kung balang araw may dumating at sabihin sa'yo na mahal ka niya? Kalokohan, sabi niya, hindi love yan, infatuation lang yan, paano ako magmamahal nang hindi man lang alam tungkol sa akin? Kahit alam kong hot at sexy talaga ako, mayabang na tumulo sa huling pangungusap niya at naging dahilan ng pag-ikot ng mga mata ko. I hate arrogant people, sabi ko. Well, kung kahit ako ang pinaka-humble na tao ay kinasusuklaman mo ako, di ba? Ipinikit ko na lang ang mata ko, at tumahimik. Matapos maglakad ng halos 5 minuto, naramdaman kong may bumagsak sa kamay ko, isang patak. Tumingala ako nang mapansin kong umuulan na, dahan-dahan sa una pero lumalakas. Mabilis kaming tumalikod para lumabas sa lalong madaling panahon, ngunit basang-basa na kami. Parang hindi naman siya naiinis sa ulan, sa halip ay nag-e-enjoy siya, at basang-basa pa ang buhok niya ay parang ang hot niya, hindi na naman, why I am calling him hot. Nakatingin ako sa kanya nang bigla niyang sinabi, take a picture, it lasts longer, darling. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa kanya, at the way he called me darling, made me feel weird in a good way. Sa wakas ay nakabalik na kami sa sasakyan at napansin namin ang isang Audi R8 na nakatayo doon. Lumabas dito ang isang lalaki na may hawak na malaking payong at ipinatong niya ito sa ibabaw naming dalawa. Inabot niya kay Liam ang susi ng sasakyan na minamaneho niya, at pagkatapos niya kaming ihatid sa sasakyan sa ilalim ng payong ay siya na mismo ang sumakay sa kotseng minamaneho ni Liam kanina. At maya-maya ay pauwi na kami sa aking bahay. Tahimik ang biyahe sa sasakyan, pero habang sinulyapan ko siya ng 1 beses o 2 beses, parang pissed off pa rin siya, like really. Ako dapat ang may inis sa kanya. Wala naman akong ginawang masama, gusto ko lang maging masaya pero hindi, kailangan niyang sumama. Sa tuwing susubukan kong tumakbo palayo sa kanya, nakakasagabal lang ako sa kanya. Huminto ang sasakyan sa isang signal at tumingin siya sa akin pero napalingon lang ako sa bintana. Sorry for my actions a few hours earlier. Sabi niya bigla pero hindi ko siya pinansin. I have an urge to protect you Aliyah, malumanay na wika niya, from everyone. Nagulat ako sa sinabi niya habang nakatingin ako sa kanya at may malungkot na ngiti sa mukha niya. You know what, dapat tinatakasan ko ikaw. Dapat ay pinuprotektahan ko ang aking daughter mula sa iyo ngunit hindi, eto nakaupo ako sa kotse mo. Putol ko. Please don't bring Angela in it, as much she is your daughter she is mine too, aniya na ini-start ang makina ng mag-green ang signal. You don't need to protect me. I am capable of protecting myself and Angela and leave all this beside, bakit mo hiniling na umalis si James, kaibigan ko siya, so, what if he worked for you? At muli ay bumungad sa kanyang mukha ang galit na ekspresyon nang hindi siya nagsalita. Kaaway mo ba siya o hindi mo siya gusto? Tanong ko ulit sa kanya. Muli walang sagot. Bingi ka ba? I don't like him, malamig niyang sagot pero alam kong may higit pa sa ayaw sa kanya. Then please don't come to crash my date again when I go out with someone else. Pagsisinungaling ko, I was not going on any date but I want his reaction. You are not going on any date, sabi niya na idiniin ang bawat salita. Bakit? Ayaw mo ba sa lahat ng lalaki sa mundong ito? Gawin mo lang ang sinasabi ko. As I already told you na hindi mo ako pwedeng utusan na parang boyfriend ko ikaw. I am 23 and I know how to take care of myself, depends ako sa sarili ko. So, you are willing to leave Angela alone with someone and go out on stupid dates. Sigaw niya at napatahimik ako. Subukan mong intindihin Aliyah, naging malumanay ang boses niya. May anak kang aalagaan at ayaw kung may mangyari sa iyo. Sorry, halos pabulong na lang ang boses ko, at hindi ko alam kung bakit ako humihingi ng sorry, nagulat siya sa sinabi ko pero mabilis niyang tinakpan. Huminto ang sasakyan sa apartment ko, at nang lalabas na ako ay tinawag niya. Aliyah. Lumingon ako sa kanya at ang kanyang mga mata ay may nagmamakaawang tingin sa kanila. Please maaari mo ba akong bigyan ng 5 minutes bawat linggo para makasama si Angela? Alam mo, na-realize ko na maikli lang talaga ang 10 minutes and I have grown fond of her, I want to spend more time with her, please. Dagdag niya. No, maikli at malamig na sagot ko. Narinig kong bumuntong hininga siya nang makalabas ako, at medyo marahas kong isinara ang pinto.
Tinawagan ko si James kinabukasan pero hindi niya sinasagot ang tawag. At matapos siyang subukang tawagan ng ilang beses, sa wakas ay sinagot niya ito. James, sabi ko. Yes, Aliyah. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Aliyah, naiintindihan ko naman na may bagay si Mr. Parker sa iyo. Ano, ngumisi ako. Wala siyang pake sa akin, James. He is just crazy and acts like an overprotective brother. Come on, Aliyah, kahit sino ay makikita ang selos sa kanyang mukha, pilit niyang pinaintindi sa akin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang ako ay tahimik. I hope to meet you at the office soon. Ngumiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Me too, bye. Bye, Aliyah. Si Liam at nagseselos sa pakikipag-date ko kay James. Posible kaya ito? Hindi ko masyadong pinag-isipan. Sa kabilang banda, si Liam. Ang pagpatay kay James ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko silang magkasama. And a part of me was jealous at hindi ko alam kung bakit. Never akong nagseselos kahit kanino. She knew how to push my buttons and even though it irritates the hell out of me, I love it too. Siya ang pinakamatigas ang ulo na nakilala ko. Gustong-gusto kong makipagtalo sa kanya, upang kulitin siya. And she hate me more than anything else and I will do my best to make it up to her. Wala siyang tiwala sa akin kahit anong pilit kong ipaintindi sa kanya na hinding-hindi ko siya sasaktan. And about Angela, I have became so fond of her although wala akong ginawa kundi umupo at panuurin ang paglalaro niya. Ilang beses ko pa lang siyang nakita pero sapat na para mahalin ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso, siguro may kinalaman ito sa father and daughter bond. Pagsara ng file sa harap ko I rubbed my temples, I was really tired but the only thing that made excitement run through me was that today was Friday. Naging paborito kong araw ng linggo. Paglabas ng aking opisina, ang aking personal na assistant, binati ako ni Jenna ng malanding. Good night, Mr. Parker. Inilibot ko ang paningin ko bago sinabing, Night. Pagod na ako sa mga tauhan kong babae na sinusubukan akong ligawan. Pagpasok sa elevator ay nakarating ako sa parking lot bago sumakay sa paborito kong Aston Martini at nagmaneho palabas sa kalsada, at nagmaneho ako patungo sa kanyang apartment. Bumukas ang pinto at bumungad kay Aliyah na may inis na ekspresyon sa mukha, hindi ko pa nakikita ang ngiti niya at iniisip ko kung gaano siya kaganda. Tinanggal ko ang aking suit jacket, ay isinabot ko ito sa gilid ng couch bago itinaas ang aking manggas. Hinawakan ko si Angela at pinaupo sa kandungan ko habang nakaharap sa akin. Pinisil ko ang dulo ng ilong ko sa kanya habang napasigaw ako. Hey little angel, Dad is here. At napahagikgik siya sa sigla ko. Did you miss me? Tanong ko ulit sa kanya kung saan may mga hindi malinaw na boses ang ginawa niya and it took it as her way of saying yes. Ngumiti ako ng malawak sa kanya at gaya ng dati ay nakaupo si Aliyah sa tapat ng couch habang may hawak na phone at board na ekspresyon sa mukha. Hinalikan ko ang pisngi ni Angela ng masuyo. Tila mabilis na lumipas ang 10 minuto at nang tumayo ako para umalis, pinigilan ako ni Aliyah sa pagsasabing, Saan ka pupunta? Tapos na ang oras. At nabigla ako sa sumunod na sinabi niya, You have 5 more minutes. Nagulat ako pero hindi na ako nag-aksaya ng oras, at sa sumunod na 5 minuto ay umupo ako at hawak sa braso ko si Angela. Hindi nagtagal, mabilis ding lumipas ang 5 minutong iyon. Tumayo na ako para umalis nang sinundan ako ni Aliyah sa pinto, at gaya ng dati ay sinabi ko, Sorry. At gaya ng nakagawian ay tumahimik siya. Kailangan kong magsikap pa. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.